Hello everyone, tayo po ay nasa part 7 ng Preparation of Compliance Monitoring Report online. At ngayon pag-aaralan natin yung mga information na ibibigay natin sa paggawa ng compliance monitoring report, especially dito sa online compliance monitoring reporting. So dito po meron tayong sinusundan ng mga part. Nung nakalipas na part 6, meron tayong monitoring ng ambient water quality at saka effluent. Dito naman nasa air saka noise. Ano po? So meron tayo ditong air quality monitoring stations for ambient. Kung required kayo ng ECC na mag-conduct nito, just indicate the result. Kung hindi naman, fill upan nyo lang sa abot ng inyong mga kaya. Ano po? Yung mga information na dapat meron tayo. Halimbawa dito sa ambient air sampling station, description or location. Halimbawa, meron tayo ditong parking area. Yan yung ating sampling station description. Ano po? Then dito yung coordinates sa latitude 13 point something, longitude 121 point something. Yan po ay depende kung saan kayo point sa ating mapa. Naturuan ko na kayo kung paano hinahanap yung latitude and then longitude. Then mula dyan sa monitoring objective, bakit ba tayo nagkakandak ng air sampling? Siyempre, to prevent air pollution. At mula naman dyan, i-attach na din dito sa baba yung picture kung saan located yung sampling station natin, like yung parking area. And then dito sa environmental aspect, anong activity o ano yung pwede mag-cause ng air pollution. Halimbawa, operation of generator set. O meron kayong operation halimbawa ng furnace. Depende po sa kung ano po ang activity. And then mula po dyan, just click this button, save. So mula po sa pagkakadeclare nyo ng sampling station, dito naman sa letter B, pipiliin nyo po yung sampling station na yon, parking area with the coordinates, and then ano po ba yung pinatest ninyo? So, halimbawa, nasa second semester tayo, covering the period third to fourth quarter. Halimbawa, nagpa-test kayo nung October. Ano bang October, fourth quarter? And then, ano yung year, 2025? Anong parameter ang pinatest natin for ambient air quality monitoring? Halimbawa, TSP. And then, meron tayo ditong operator equal or less than. Halimbawa, ang result natin ay 10 microgram per normal cubic meter. And then baseline data, halimbawa 0, and then yung DNR standard, and then kung within standard ay halimbawa yes. O, halimbawa yung standard ay 90 and then yung result ay 10 kaya within the standard. At based sa ating drill, nalalaman natin yung EQPL. So in this example, dahil kalahati nung standard, nasa alert pa lang tayo. And then sa remarks, lagay natin ay passed. Now, if we have this information, click save para ma-encode po sa system. Next is yung ating air quality monitoring station for emission. At ito ang description natin dito. Syempre kung saan tayo kumukuha ng emission. So, nasa ating mga stationary source of air pollution. Halimbawa, meron tayong generator set number 1, no? And then meron tayo ditong coordinates na naman. Halimbawa, sa ating project site, nasaan yung location. Halimbawa, 13 point, and then sa longitude, 1 to 1 point something. And then dito sa ating monitoring objective, dating gawi, to prevent
air pollution. Mula naman dyan, dito sa aspect, yung dineclare din natin sa itaas. Halimbawa, yung nakalagay dito, operation of generator set. So, lagay natin dito sa environmental aspect, operation of generator set. At saka natin i-attach dito yung picture ng genset para po sa documentation. And then click save para ma-encode sa system. Now, ang sunod na po niyan, pag nadeklara mo na yung sampling station, lagay mo naman dito yung result. Kaya naman, siniselect lang natin yung sampling station natin na genset na example at kung kailan kayo nagpa-test. So, laging within the monitoring period. Halimbawa, fourth quarter ng 2025, ang parameter natin ay CO, carbon monoxide, at ang result ay 10. At yung baseline data natin ay 0, and then yung DNR standard natin, halimbawa, 500. Paki-verify lang natin tong standard na to. Ano po? Next, lagi dapat within standard. Kaya kung meron man tayong failed na result, correct nyo yung system, magkaroon ng resampling, and then dapat pumasa na yan. Ano? Dahil ang remarks natin dito, laging dapat pass. Okay? Pangit naman na yung report mo, ikaw na nga yung nag-monitor, bumagsak pa yung report mo. So, just click save para ma-encode sa system. And then, meron dito tayong overall remarks on air quality monitoring. Lalagay lang natin gaya sa remarks natin sa tubig. Sa tubig daw, air quality monitoring pass the standard set by DNR EMB. O yun, pwede na po yun. Then meron pa tayo ditong noise level. Same lang din naman yung drill. Saan yung location? Halimbawa sa ating powerhouse. Kung nasaan nandoon ang ating generator set. At ang monitoring objective natin to prevent noise pollution. Ano po? Related na yan sa noise. And then yung location ng powerhouse, let's say 13 point. And then yung longitude, 121 point. Pagka naman mali ang pagkakalagay nyo ng info, mag-i-error naman po yan. So environmental aspect, ganun din. Operation of generator set. Kumbaga, ano yung source of noise pollution. Then, picturean lang natin yung powerhouse dahil yun ang ating drill, ano? Kung saan kukuha ng, sample ng noise para ma-check yung level. And then, attach lang natin dito. Then, we have the button save. So, dating gawi, kung nagbigay ka ng sampling station, i-select mo lang yan dito. Noise level sampling station, kung anong dineklara mo, like powerhouse, at kailan ka nagpa-test, anong quarter. Let's say, fourth quarter ng 2025, at ang parameter mo ay noise at daytime. Then, ang result mo, halimbawa, ay uh, 50, at ang standard natin ay 90. So, within standard ba? So, halimbawa, yes. And then dito, yung ating EQPL na action, and then dito ay pass. Mapapansin mo naman, laging dapat mas mababa yung result natin with the standard. And then, click save. And after that, maglalagay naman tayo dito ng overall remarks. At ganoon din, ang sabihin natin, the noise level complies or pass the standard set by DNR EMB. Okay? So that's the step number 7 or part number 7. I hope you have learned something dito po sa paggawa natin ng online compliance monitoring report. Thank you very much for time listening and God bless us all.